Nang makarating si Gianna sa opisina ng boss niya, ay wala pa ito doon na ipinagpasalamat niya. Kahit si Helios ay wala pa rin. Itong pangalong araw niya sa opisina. Porkit ikaw ang boss, lagi ka na lang late. Tahimik na bulong niya. Sa pagkakaalala niya yung late din itong pumasok kahapon. Kaya na late sila ng interview. Kinuha niyang maliit na listening device at matapos, mas sigurong malang audio jammers gamit ang sarili niyang device na makakapag-detect nun. Ay palihim niyang niligay sa ilalim ng mesa ng kanyang boss. Pagkatapos ay nagkunwari siyang inayos ang mesa nito at nilinis ang mga cabinet. Pero ang mata niya ay naghahanap ng maaring maging ebidensya tungkol dito. Hindi niya rin pinalampas ang pagmamasid para mahanap kung may mga nakatagong kamera sa bawat sulok, lalo na sa mga libro na kadalasan ay gawain niya. Bukod dito, ay kailangan niyang makakonekta sa CCTV camera ng buong kumpanya para magkaroon sila ng monitor para sa pag-espiya nila. Matapos ang ginawa, imbis na bumalik si Gianna sa mesa ay lumabas siya ng opisina para pumunta sa HR department upang kunin ang ID niya. Yun ang isasabili ni Mr. Monroe sa kanya. Habang pababa ng elevator, public elevator ang gamit niya dahil nakakasakay lamang siya sa private kapag kasama ang boss niya. Nakasabay niyang isa sa mga kasamahan niya sa interview kahapon. Nabalitaan niyang natanggap din ng mga ito pero sa ibang department nga lamang nilagay. Ngumiti si Gianna para sana batiin ito pero inirapan lang siya ng babae. May kasama itong ka-department nito at ang dalawa pang nag-uusap. Hindi ko lubos maisip kung anong standard ni Mr. Monroe sa pagpili ng sekretarya. A timid and a lousy woman? Umangat ang sulok ng labi ni Gianna pero hindi siya nagsalita kahit pa pinasadahan siya ng tingin ng dalawa mula ulo hanggang paa. Like they were scrutinizing her. Gianna was wearing simple office attire, unlike those two who exposed their legs with their short skirts. I think Mr. Monroe's standard drop. Nahihirapan na siguro makahanap ng sekretarya sa dami ba naman ng pinatalsik. Sabay na nagtawanan ng dalawa. Well, let's see how long this one lasts. Nang dumako mata ni Gianna sa suot na ID na nagsalitay umangat ang isang kilay niya. Floor manager ha? Mahinang bulong niya pero sinadya niyang marinig ng dalawa dahil silang tatlo lang naman ang laman ng elevator. Eksaktong bumukas ang elevator at imbis na paunahin ng dalawang lumabas dahil parehong sa HR department ang punta nila, ay inunahan niyang mga to ng walang lingon likod. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay nakasalubong niya na ang hinihintay niyang boss, si Mr. Monroe. Aren't you supposed to be in my office, Miss Alcaraz? Malamig ang boses sa tanong nito at mukhang masama ang gising. I wanted to get my ID, sir. Yumuko siya dito bilang pagbati pero naramdaman niyang may tumayo sa tabi niya. Nang lingunin niya ito yung dalawang kasama niya sa elevator. Good morning, Mr. Monroe. Narinig ang sabi ng bagong sekretarya niya, sir. She wanted to meet someone in HR. Gianna remained still. Hindi nagbagong reaksyon niya sa pagsisinungaling ng floor manager. Pero sa loob-loob niya ay kumukulong dugo niya sa babae. She wouldn't let anyone bully her like that. Sisiguraduhin niya na may kalalagyan nito. Is that so? Tanong nito sa katino ng tingin sa kanya. No, that couldn't be. All this while, Mr. Monroe's eyes were solely focused on her. I need my coffee, Miss Alcaraz. Pagkasabi nun ay nagpatiunan na ito sa paglalakad at iniwanan sila. Bago sumunod na may matalim na sinilapan ni Gianna ang floor manager, sakang inisihan na tila may pagbabanta. Kahit nakatakong ay mabibilis pa rin ang hakbang ni Gianna at naabutan niya ang boss niya na papasok sa private elevator na siyang magdadala sa kanila diretso sa opisina nito. So, you want to get back? Nabigla si Gianna na biglang magsalita ang boss niya. Tinignan niya ito sa reflection sa loob ng elevator. Anong ibig mo sabihin, Mr. Monroe? Your husband is cheating. So you wanted to get back, but not in my office. Is there something wrong with saying that, Miss Alcaraz? Napaawang ang labi ni Gianna at hindi na nakapagpigil. Umikot siya para magkaharap sila ni Mr. Alcaraz. I'm sorry, sir, pero hindi ko naintindihan kung anong ibig niyong sabihin. My husband is not a cheater. She gritted her teeth. How could her husband cheat when she didn't even have a husband? Then lift door open and her boss walked out in a large strides. Bring me my coffee and make it stronger. And nilingon siya nito. Your husband is a racer, right? I'm pretty sure that he has a girlfriend. Are you sure he is your husband? Yumuko pa to para bumulong sa kanyang tenga. Lalong natigilan si Gianna. Why is her boss acting like they are so close to each other? She's been working for only 2 days. And he is already acting so jealous?
Hindi niya ito sinagot at dumiretso sa maliit na pantry para igawa ito ng kape. Damn, why did I lie to him about my husband? Hindi lang kasi sikat na racer si Marius. Kilala rin ito bilang pinakaloyal dahil kahit sikat ito at mayaman ay iisa lang ang girlfriend nito ng ilang taon. But how did her boss see him? Sa pagkakaalala niya, hindi lumapit si Marius kagabi sa kanila at nakasuot ito ng mask at sombrero. Your coffee, sir? Inilapag niyang tasa ng kape sa mesa ni Mr. Monroe at takmang babalik sa table niya nang tinawag siya nito. Wait up, Miss Alcaraz. Here. Nang lumapit siya sa mesa nito, inabot nito sa kanya ang kanyang ID. So, kaya ito nasa HR dahil kinuha nitong ID niya? Ayaw man niyang paniwalaan yun pero napaka-imposible para sa isang Mr. Sadie Monroe na ito mismong kukuha ng ID ng empleyado niya. Alanganin ng ngiti na kinuha niya yon, saka nagpasalamat. Thank you, sir. Ania. Call me Sadie. Not Mr. Monroe. Not sir. Sa pagkakataong ito ay muling napatunganga si Gianna at nagtagpo ang mga mata nila ng lalaki. This is the second time that their eyes met like this. Gianna could see that there were emotions in those emerald green eyes. Why? Why is he acting like he knows me? Kilala niya ba kung sino ako? Alam niya ba kaya may pakay ako sa kanya? Kaya ba niya akong tinanggap bilang sekretarya niya? Sir, wala sa sariling tanong niya. Nanatili siya sa pagkakatayo sa harap ng mesa nito. I told you to call me Sadie. Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad, hindi ba? Matimitong tumingin sa kanya, umiling si Gianna. Why? Do you prefer to call me by other names? Muling umiling si Gianna. Paano ba niya ito sasagutin? It's just a basic courtesy. Do you prefer calling me Nash? It was a low and deep voice. But Gianna heard it clearly. Namutla ang mukha niya nang marinig ang pangalan na yon. What did you say? Hindi sumagot si Sadie. Hinayaan niya mag-isip ang sekretarya saka sumandal sa upuan na may munting ngiti sa labi. Matiim ang tingin na tumitig siya dito. I didn't say anything, Miss Alcaraz. Ang sabi ko tawagin mo kong Sadie. Hindi sir, hindi Mr. Monroe. Nag-isang guhit ang labi ni Gianna sa sinabi ng kanyang boss. Sigurado siya sa narinig niya. The guy in front of her whispered Nash name. Hindi siya nagkakamali ng dinig. Why? Bakit sinambit nitong pangalan ni Nash? Magkakilala bang dalawa? Kaya ba kung ituring siya ni Mr. Monroe ay parang kakilala siya nito? Her mind was in jumbles. Madaming katanungan pero alam niyang hindi yun masasagot ng kanyang boss. Napalunok siya at tinalikuran ito saka umupo sa sarili niyang mesa. Inabala niya sarili sa pag-aayos ng schedule at pagsagot sa tawag ng mga kliyente para makipag-arrange ng meeting sa kanyang boss. Miss Alcaraz, may tawag sa kanya ni Mr. Monroe. Umangat ang tingin ni Gianna. Yes, sir. Sadie, Miss Alcaraz, how many times should I tell you to call me by my name? Simple lang naman ang pinapagawa ko. Hindi ba, Miss Alcaraz? Peking ngumiti si Gianna na ikuyom niyang kamao na nakapatong sa ibabaw ng keyboard. May kailangan po kayo, Sadie. Napaismit si Mr. Monroe. Tinawag mo nga ako sa pangalan ko pero nilagyan mo naman ng po. Anong akala mo sa akin? Matanda na? Drop the po, Mr. Monroe and sir. Just call me by my name. Mababa ang boses na sabi nito. Nagngit-ngit sa inis si Gianna. Naguguluhan man sa gusto nito ay pinilit pa rin niyang ngumiti saka ito tinanong. May kailangan kayo, Sadie. Napailing ang lalaki dahil ang boses niya ay puno pa rin ng respeto. How could Gianna just casually call him by his name? He is still her boss. How old is your son? Nangunot ang noon ni Gianna at nag-alangan siyang sagutin ito. Pero pinili niya na sabihin ditong totoo. Kung paimbestigahan nitong tungkol kay Vier, ay malalaman din ito. Bagamat tinulungan na siya ng kanyang Tito Rex na itagong katauhan ni Vier, ay hindi pa rin siya payapa na baka may ibang tao na gustong halukayin ng tungkol sa anak niya. He is going to be 5 years old. Mahina niyang sagot. Hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ni Gianna ang pagsilay ng ngiti sa mga mata ni Sadie. Tumayo ito't naglakad palapit sa kanya pero huminto halos 2 metrong layo sa kanyang mesa. Malawak ang opisina at kahit nasa isang sulok at malapit sa pinto, ang mesa niya ay cozy pa rin yung tignan. Tell me then, Miss Alcaraz, hindi mo talaga totoong asawa si Marius? Napaawang ang labi ni Gianna sa diretsahang tanong nito. How could this guy be? Seriously, sir, are you really asking me about that? This is work time and that's my private life.
Tumaas ang sulok ng labi ni Sadie at tuluyang lumapit sa kanyang mesa. Saka yumuko upang magkalapit ang mukha nila. Mabilis na umiwas si Gianna. Baka hindi siya makapagpigil at masuntok niyang lalaki at bigla siyang mawalan ng trabaho. Private life ha? Kilala kong girlfriend ni Marius Harrison, Miss Alcaraz. She is an acquaintance of mine. At kailan lang kami huling nagkita? She even told me that her relationship is going strong. So, napailing si Gianna at sumandal sa upuan para panatilihin ang distansya ng katawan nila ng lalaki. Hindi siya komportable sa klase ng titig nito dahil naalala niya si Nash. Bagamat maikli lang ang oras na nagkakilala sila ng lalaki at isa pa yung masalimuot na pangyayari sa buhay niya. Hindi niya may tatanggi na nagpapasalamat siya dito dahil ibinigay nito sa kanya si Vier. Vier was her salvation, her lifeline. Kaya hindi siya nagsisisi nagkaroon siya ng anak. At lalong hindi niya pinagsisisihan na nakilala niya si Nash. Ang totoo ay nagtago siya ng kopya ng skandal nila ni Nash. Call it crazy but when her body was in heat, she would watch the video and pleasure herself while thinking of Nash. So the way Sadie looks at her now, even though they have different faces, she could still feel the vibes that Nash had given her. Hindi siya sigurado kung tunay nga nitong kilala si Christine. Ang girlfriend ni Marius, halos 10 segundong nagtitigan sila ng lalaki pero si Gianna ang unang nagbawi ng tingin. Yes, I admit Marius is just a friend. Yumuko siya at hindi na ito tinignan kaya hindi niya naabutan kung paano tumalawak ng ngumiti. Then, your husband? It was a full 5 seconds before Gianna could answer. Kung gusto niyang mahuli ang loob na lalaking ito, ay kailangan niya maging mahina sa harap nito. Siguro kung magpapaawa siya dito ay mas madali. Siyang makakakalap ng ebidensya at makakaalis na sila ng Pilipinas. Gan, mabilis at tumaliko si Sadie nang marinig ang matipid na sagot ni Gianna. His hunch is getting stronger and stronger. Maybe, just maybe, Vier is his son. Sadie, oras na po para sa luncheon meeting with the representatives of Miss World. Kahit hindi siya natawagin ito sa pangalan nito ay sinubukan pa rin ni Gianna. Ilang matataas na taong nakaharap niya dahil sa iba't ibang mission niyang ginampanan, kaya hindi siya naiilang. Kaya lang niya ito hindi matawag sa pangalan nito noong una ay dahil sa klase ng titig nito sa kanya. Got it. Sagot nito pero hindi inaalis ang tingin sa computer. Nangunot ang noon ni Gianna. Kanina pa niya napapansin na tutok ito sa computer nito at panay ang scroll. Hindi pa nito binabasa ang reports na pinabibigay ng planning team. At HR department simula pa kaninang umaga. Sa loob ng 2 linggo niyang pagtatrabaho dito ay ngayon niya lang ito napansin na hindi inuunang reports na galing sa planning team na siyang lagi nitong binibigyan ng atensyon. At sa loob ng 2 linggong iyon ay wala pa siyang nakukuha ni isang impormasyon tungkol sa illegal nitong aktibidades. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Sigurado siyang makakakuha rin siya. 1 minuto ang lumipas at ang got it nito ay nanatili pa ring got it. Kaya naiinip na tumayo si Gianna at nilapitan ito. Kinuha niyang ilang nakapatong na folder na hindi pa rin ito nire-review at pinipirmahan sa kayang bahagyang hinampas sa mesa nito. Excuse me, Sadie. Time is running up. If it is encoding, you can leave it to me but the luncheon meeting with the Miss World is important. Nakangiwing tumagilid ng ulo si Sadie para silipin siya. Saka tumaas ang kilay nang makita kung anong hawak niya. I said I got it, Gianna. Mabilis nitong in-off ang computer saka tumayo. Gianna always flinched when her boss called her by her first name. Natural at minsan ay nahihimigan pa niya sa boses nitong pagiging intimate noon. Nakasunod ang mata ni Gianna dito habang kinukuha nitong suit jacket at hanggang sinuot yon ay nakamasid siya. Every movement of his body is flawless. Yung tipong kilos pa lang ng katawan kahit na sino, mapababae o lalaki ay may in love dito. Are you fantasizing about me, Gianna? Bigla ay tanong nito. Swabe itong umiti sa kanya habang naglalakad palapit. Mabilis na iniwas ni Gianna ang tingin sa katinalikuran ito. I'm sorry sir, but I am not interested. Angil niya, kinuha niyang bag saka ang MacBook at inihanda rin ang sarili sa pag-alis nila ng boss. Sabay silang lumabas ng opisina at halos idikit din nito ang katawan habang magkatabi silang nakatayo sa loob ng private elevator. Why Gianna? Interesado ka pa rin ba sa tatay na anak mo? What if ako yun? Ngunit hindi na kayang idugtong ni Sadie ang huling salita dahil hindi pa siya handa na aminin ditong totoo.
Kailangan niya na munang alamin kung anong dahilan at bakit nag-iba ng pangalan si Gianna. At bakit kailangan itong magpanggap na namatay? Dahil lang ba yun sa kahihiyan, sa iskandalo? O baka may ibang dahilan? Umisod si Gianna para ilayo ang katawan dito kahit pa isiksik niya ang sarili sa pader. Mabuti na lang at mabilis ang biyahe ng elevator kaya hindi niya na ito nasagot at bumukas na ang pinto. Naghihintay na si Helios sa kanila. Ito ang nagmamaneho kapag may meeting sila. Nang makalabas sila ng lobby, akmang bubuksan ni Gianna ang pinto para paunahin sa pagsakay ang boss niya pero, "Get in, Gianna. Ladies first. Isn't it?" Misteryoso itong umiti. "But sir," Shady, pagtatama nito. "I am your boss, kaya sundin mo kung anong inuutos ko. Got it?" Hinawakan itong pinto ng kotse para pigilan niya sa pagsara at hindi ito pumasok hanggat sa wala siyang nagawa kundi ang sundin ito. Saka lamang ito umikot sa kabilang pinto at sumakay ng masigurong maayos na siyang nakaupo sa loob. When the car started to move, Gianna caught a glimpse of someone making a ruckus. Ito ang floor manager na sinibak ni Sadie sa trabaho dahil sa pagsisinungaling nito nung nagkasalubong sila sa HR at dahil sa laging pagtrato nito ng masama kay Gianna. Kasama ring sinibak ang babaeng nakasabayan niya sa interview. The meeting ended earlier than they expected. Naging matagumpay ang bagong collaboration ng kumpanya ni Sadie sa Miss World. Ang kumpanya na nagsusupply ng mga materyales para sa paggawa ng laruang pambata. Ang buong akala ni Gianna ay babalik na sila sa opisina pero nagkakamali siya dahil dinala siya ni Sadie sa isang department store. No, it shouldn't be like that. Sa sarili nitong department store. Akala niya magkakandak lang ito ng routine inspection pero nagtaka siya na magsimula itong kumuha ng mga laruang pambata at nilagay sa trolley na tulak-tulak ng empleyado. "Are we donating this to foster homes, Sadie?" Puno ng pagtataka na tanong niya. Nakasunod siya dito sa bawat pagkuha nito ng laruan. Pero hindi lang basta laruan ang kinukuha nito dahil ang presyo nun ay inaabot 5 numero. Nakita niyang ngumisi si Sadie. Sort of. He answered as he took a transformer robot that cost almost 30,000 pesos. Napanganga na lang si Gianna. She knew that this was nothing for this money giant. Sadie Monroe, but when are we bringing this to them? Aniya, then I have to make a schedule. Biyernes ngayon at wala siyang pasok sa opisina sa susunod na 2 araw. Pero ayaw niyong kunin niya ni Sadie dahil ito lang ang araw na makakasama nila si Vier buong araw. Tonight, mabilis sa sagot nito, nag-isang linyang kilay ni Gianna. Tonight, sir? Hindi siya pwedeng ngayong gabi dahil walang mag-aalaga kay Vier. Uuwi sa probinsya ang yaya ni Vier at sa linggo pang ng gabi, ang balik nito. Why? Do you have another schedule tonight? Nakataas ang sangkilay na tanong nito. Mabilis na umiling si Gianna. No, sir. Hindi niya na napansin na sir na ulit ang tawag niya dito. May son, walang magbabantay sa kanya mamayang gabi. Nakayukong sagot niya. That's not my problem. Bali walang sagot nito at iniwasan pang tingin niya dahil inabala nitong sarili sa paghahanap ng iba pang regalo. Nagngit-ngit sa isang sulok si Gianna. Gusto niyang kunin ang cellphone para tawagan ng ina pero hindi niya magawa at laging nakasilip sa kanyang boss. Hindi mo problema kasi hindi mo anak. Turns out masyado siyang nag-alala dahil after office hours ay hinayaan pa rin siya ni Sadie na makauwi sa oras. Dahil malapit lang sa opisina ng apartment na nirerentahan ay mabilis siyang nakarating sa kanila. Vier was already waiting for her at labis na tuwang sinalubong nito sa kanya nang makita siya. Malapit ng kaarawan ng anak pero hindi pa siya nakakapag-isip kung paano isa-celebrate dahil sa pagiging abala sa trabaho. Umalis na rin ang yaya ni Vier na makarating si Gianna. Kaya silang dalawa na lang ang anak ang naiwan. Meron nang nakahandang pagkain para sa kanila. Hindi pa man nakabisi si Gianna ay biglang tumunog ang doorbell. Bago buksan ng pinto'y sinilip niya na muna yon sa peephole at laking gulat niya nang makitang boss niya kaya kaganyang binuksan ang pinto. Mr. Monroe, why are you here? How did you even let me in? Pagod ng kamay ko sa pagbubuhat. Reklamo nito. Bumaba ang tingin niya sa pamilyar na packaging na hawak nito. Those were the toys they brought this afternoon. Gian stared at those emerald green eyes, bewildered. Why are you doing this? Imbis sa sagutin ay diretsong pumasok ang lalaki at kagad nilapitan si Vier na nasa likuran niya at inabot ditong dalang mga regalo. These are for you, little Vier. Really? Are these gifts for my birthday?
Excited na tanong ng anak niya. Hindi man na nagtataka kung bakit may nakapasok na ibang tao sa bahay pagkakita ng regalo. She needs to reprimand him later. "Your birthday is coming?" Sadie asked, but he turned to face Gianna. Matalimang matang tinitigan siya nito. "Why didn't you tell me?" Tuluyang nagpanting ang katiting na pasensya ni Gianna. "Why should I tell you? You have nothing to do with my son." May imbis na mapapahiya ay tumayo ng tuwid si Sadie at lumapit sa kanya, saka matiim siyang tinitigan. "Of course, there is.